Ipresenta ng prosekusyon ang mahigit 20 kakaibang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP noong 2023. Ilan sa mga ito ay katulad ng apelido ng ilang kilalang personalidad at pangalan ng pagkain. Yan ang ulat ni Vel Custodio. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. J. Kamote, Miggy Mango, Matthew N. Queso, Renan Piatos at mga pangalang kamukha ng ilang public figures. Ilan lamang yan sa 23 kakaibang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023 na ipresenta ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot sa mahigit 1,000 acknowledgement receipts na sinuri ni COA Icfao State Auditor Sailin May del Campo. Para sa una at ikalawang kwarter ng 2023, kabilang sa mga nakatalang pangalan sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Hearth Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diokno Jr., Diane Maple Lapid at John A. Lapid Jr. May mga resibong nagdala ng gasto sa umabot sa 500,000 pesos para sa information, supplies at medical and food aid. Kabilang naman sa mga pangalan sina Beverly Claire Pampano, Kokoy Villamin, Hanilet Camille C., Christine Applegate Estrada, Contis Conor Adrian at Dinistania Escudero para sa ikatlong kwarter ng 2023. Nilinaw na testigo, the compliance audit lamang isinagawa ng departamento kaya hindi nito vine-verify kung totoo ang mga pangalan o may kaugnay ng mga ito sa mga public figure na kapangalan nila. Ayon sa testigo, hindi nakita sa mga report ang partikular na accomplishment na magpapatunay sa pinagamitan ng confidential funds. Kabilang sa mga hindi isinumiting patunay ay ang 131.8 million pesos payment of rewards ng OVP simula December 2022 hanggang sa unang tatlong kwarter ng 2023. Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na sa mga ito? Ganun po yung hinahanap namin. Ipresenta rin ang prosekusyon ng acknowledgement receipts ng DepEd na naka-address sa iba't ibang lugar sa petsang March 15, 2023. Ilan sa mga nakalagay na address ay Davao City, Tandag, Mindoro, Agusan del Norte, Olongapo, Zamboanga City, Laguna, Butuan City, Compostela Valley, San Juan City at Ifugao. Paano posible na on one day, 10 syudad yung napuntahan ng supposedly ng Special Disbursing Officer, naglabas ng milyones, at sa dulo niyan ay sasabihin na successful na nangyari yon, no? Either may teleportation na ginawa or Doctor Strange, yun lang yung nakikita nating potential na explanation dahil kinalculate po natin kung iti-take into consideration yung flight time niyan, hindi po talaga posible na mangyari yan sa isang araw. Samantala, ayon pa kay Del Campo, ginamit umano ng OVP ang confidential funds para sa Christmas activities, gift-giving, tree planting at medical missions na hindi pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01. May ilang gastusin din umanong ginawa noong December 13 hanggang 18, 2022, kahit na December 21 hanggang 31 lang ang sakop ng cash advance. Kasi yung Christmas party na sinasabi, lumalabas reimbursement. Hindi naman ito reimbursement. At saka pangalawa, hindi naman allowed din yung mga item na nilagay nilang justification doon. Bawal sa confidential fund yung Christmas party. Bawal dito yung tree planting. Wala lahat itong kinalaman sa confidential fund. Dahil dito, naglabas ang COA na mahigit 73 million pesos sa notice of disallowance noong April 10, 2026. Umaasa naman si Attorney Lorna Capuna na happy ending ang kakahinatnan ng impeachment trial. Anong nangyari? Bakit happy ending ang Odyssey? Spoiler. Hindi. Because he slayed all the bad guys. Natepok lahat ng masasamang tao. Yun ang happy ending sa Odyssey at happy ending rin yan sa amin. Vel Custodio para sa Bayan.